Yan. Hi everyone. Good morning again. Meron pa tayong isang vlog na gagawin ngayong araw na ito. Our topic, please open your Bible to Matthew 7, verse 7 to 11. Yan. Ang ganda nito, 7-Eleven. Di ba pag sinabing 7-Eleven, naisip natin is convenience store, no? 'Di ba? Lahat ng pangangailangan mo nandun sa convenience store na 'yon, 7-Eleven. Dito naman sa Bible, dito sa ating Bible, no. Sa Matthew 7 na 7-Eleven, no. Matthew chapter 7 verse 7-11, 7 to 11 is parang ganun din, no. Ayan. Lahat ng pangangailangan nyo ay ibibigay din, no. Hindi ni 7-Eleven pero nitong ating Panginoon, no. So ask God for what you need. Yun yung title, no? Ask God for what you need. Hingin sa Diyos ang inyong pangangailangan. Yan. So, let's go. Continue to ask. Magpatuloy kayong humingi. And God will give you. At ang ating Diyos ay bibigyan kayo. Continue to search. Magpatuloy kayong maghanap. And you will find. At kayo ay makakahanap. Diba? Ano bang hinahanap nyo? Yan. Continue to knock. Diba? And the door will be open for you. Ayan. Magpatuloy daw kayong kumatok at ang pinto ay mabubuksan sa inyo. Yes. Whoever continues to ask will receive. Oo. Sino mang ang patuloy na humihingi ay makakatanggap. Whoever continues to look will find. Sino mang patuloy na naghahanap ay makakahanap. Yan. Makakahanap na partner ba to, jowa o asawa. Yan. And whoever continues to knock will have the door open for them. Ayan. At kung sino mang ang patuloy na kumakatok ay mapagbubuksan ng pintuan para sa kanila. Do any of you have a son? Meron ba sa inyong may anak? If he asks for bread, pag siya ba'y humingi ng tinapay, would you give him a rock? Bibigyan niyo ba siya ng bato? Or if he asks for a fish, kung humingi daw siya ng isda, would you give him a snake? Bibigyan niyo ba siya ng ahas? Of course not. Natural hindi, no? You people are so bad, sabi. Napakasama daw natin, no? But you still know how to give good things to your children. Ngunit alam nyo pa rin magbigay ng magagandang bagay sa inyong mga anak. So surely your Heavenly Father will give you good things to those who ask Him. Yan. So sigurado daw na ang inyong Ama sa Langit ay bibigyan kayo ng magagandang bagay na kung sino mang ang patuloy na humihingi sa kanya, no? Yung kung sino mang humihingi sa kanya, yun. So, eto, reminder to sa atin na huwag tayong titigil sa ating prayer. Huwag tayong titigil sa ating personal relationship sa ating Ama, no? Kasi sabi nga, pinaalalahanan tayo na patuloy kayong humingi at bibigyan ko kayo, di ba? Huwag daw tayong mawawalan ng pag-asa. Yun yung pusa ko tumalon. Pag patuloy daw kayong naghanap, di ba? Kung naghahanap ka man trabaho, makakahanap ka ng magandang trabaho. Yan. At pag patuloy kang kumakatok sa pintuan, ay siguradong pagbubuksan ka niya. Yan. So, naghihintay ka ng blessing, katok ka ng katok. Ba't hanggang ngayon, wala pa yung blessing ko, ilang taon na nakalipas. Katok ka pa rin. Papa, kumakatok ako ganyan. Huwag kang titigil daw sa katok kasi pag tumigil ka, hindi naman siya nakalimutan ka niya, no? Pero pag tumigil ka, syempre, parang iniisip niya na okay na sa'yo, diba? Pero kung patuloy ka pa rin humihingi, diba? Reasonable naman yung hingin natin, no? Huwag naman tayong humingi ng sobra-sobra, no? Sana maging presidente po ako ng Pilipinas, no? Mga ganon. Sana naman po, matanggal na siya sa pwesto, diba? Mga, yung hinihingi natin, alam na yung Papa G kung ano yung heart desire natin at kung ano ang nakakabuti sa nakararami, no? So, kung hihingi po tayo, humiling po tayo ng maganda, okay yun, diba? Humingi po tayo ng provision, no? Para sa ating pamilya, maganda rin po 'yon. Pag humingi tayo ng
Ayan, yung ayan, sobrang lakas, no? Ito na. Pag humihiling daw po kayo, ayan, sinasabi ni Papa God sa akin ngayon. Pag humiling kayo ng kagalingan, ayan, ibibigay niya sa inyo. Sobrang lakas na anointing, grabe. Pag humingi ka ng kagalingan, lalo na ikaw na nakahiga dyan sa higaan mo, no? Bed rest, hindi na nasa upuan mo lang, nasa wheelchair bound, no? Wheelchair bound ka lang, hindi ka na nakakakilos, nakakagalaw. Hilingin mo daw yung kagalingan sa kanya at ibibigay niya sa iyo kahit kaano pa yan ka-imposible. Ang kailangan niya is yung faith mo. Kahit kaano pa kaliit yung faith mo, pero naniniwala ka na pagagalingin ka niya. Kahit cancer pa yan, no? Kahit anong stage na yan, mimilagro siya para sa iyo, 'di ba? At kahit ano pang imposibleng bagay na hindi kaya gawin ng ibang tao, hindi kayang takpan ng pera, hindi kayang masolusyonan, no? Yung feeling mo hopeless na, wala na. Wala na akong magagawa. Talagang maghihiwalay na kami, parang gano'n, no? Or kahit ano pa yung pakiramdam mo na wala na talagang tutulong sa'yo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ask for it. Hilingin mo sa ating Panginoon at ibibigay niya sa iyo. Yun ang sabi sa ating verse na to. 7:11, tandaan niyo po, Matthew 7, chapter 7, verse 7 to 11. Hihiling lang tayo. Wala na tayong magagawin. Hindi tulad dati sa Old Testament. Kailangan mo pang mag-sacrifice ng mga hayop, no? Ng sheep or lamb o ano man yan, no? Ngayon wala nang ganun. Hihiling ka lang, bibigay niya sa'yo. So ano pa hinihintay niyo? Hiling na. Para nga tayong kay, ano ba yun, sila Kuya Will, sila, yung iba-iba pa, no? Pag humiling kayo, binibigyan kayo. Bigyan ng jacket yan. Mga ganun, di ba? Parang kay, sino ba, mga vlogger, no? Sila Kuya Christian Merck, yan. Hiling ka sa kanya ng, lagi namimigay na cellphone. Malay mo, subukan mo lang, di ba? O, hilingin mo, malay mo, ibigay sa'yo, di ba? Ako, minsan, humihiling din ako lagi kay Papa G. Papa G, sana ganyan, sana maayos yung ganito, sana maging peace kami sa bahay, sana pagalingin niyo po kami sa aming mga karamdaman. Ayan, medyo gumaganda na yung boses ko, no? Yesterday, medyo ano pa to, mas ano pa, hirap ako kahit tuminga, tas parang ano pa yung sa lalamunan, pero ngayon medyo okay na, yung lips ko medyo hindi na siya dry, no? Hindi na nagbabalat. So yan, nilalaga ko na lang ng ano, ng ating Vaseline. Yan, nag-commercial pa ng Vaseline. So yun, yun, basta hilingin lang daw natin at ibibigay niya. You have to have faith, no? Pag humihiling po tayo, kailangan may pananampalataya. So magpe-pray tayo kasi alam ko maraming humihiling ng prayer, maraming humihiling ng healing, yan, ng kagalingan para sa kanila, no? Sige, Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumunod sa ating dasal at tanggapin niyo po yung kagalingan na binibigay ni Papa God. At huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Lahat po ng problema ay may solusyon po ang ating Panginoon. Kahit kano pa yan kabigat, lagi siyang may paraan para tulungan tayo, no? He'll turn things around. Kaya wag po kayong mag-alala, no? Kahit ano pa yung problema, provisions of food or anything, laging bibigyan tayo ng provision ni Papa G. And nga pala, for those people na kailangan po ng ito sa ministry din namin to sa church, no? Yung pastor po natin is Pastor Ellie. They are actually sa mga tao, yung mga gustong mag-donate ng mga Bibles and you need Bibles na mga
hundreds or maramihan. Kasi alam ko bawal bumili ng ganun na marami, no? You have to attend a seminar or something para and complete the course before you can buy volume pieces ng Bible, no? Pero kung may mga gusto pong mamahagi ng Bible, you can order the Bible sa amin dito. Chat lang po kayo sa ating Facebook or contact us, no? Sa ating sa ating bibigay ko po mamaya yung number also for donations, no? Yan. So number one, um, we're helping people na yung gusto mamahagi ng Bible if they want to order a volume number of pieces, yung maramihan pong Bible at gusto nyo ipamahagi sa mga tao, you can order it to us and we can give you discounted prices, cheaper than sa mall prices na po. Kasi yung mga publishers, kilala po natin. So, kahit anong pong version, this one is easy to read version, meron tayong New Living Translation, iba-iba po, may Tagalog version din po. So kung ano yung kailangan nyo, we can provide it for you. Just give us a call and we'll help you guys kung ano yung mga needs, no? And bukod dito sa Bible, we're also right now catering, nag-ano na rin tayo ng donations kasi dati hindi talaga. So right now we're also asking for donations and para sa mga tao po, sa ating mga kababayan dito, sa aming mga kapitbahay, for the ones that yung kapos talaga po sa buhay, no? Kasi may mga kapitbahay tayo na nakatira sa estero, may mga kapitbahay tayo nakatira sa mga areas na na sobrang depleted yung mga pangangailangan nila. Yan, we're asking for any donations, may it be in kind or kahit ano po yan, tinatanggap po natin, no? Yan, para matulong po natin sa ating mga kababayan. Bukod doon, ano pa ba? So, nasabi ko na yung sa Bible and yung ating donations. Ayan, yung GCash number natin is, by the way, I'm Boots Melanie Ong. Ang GCash number is 0920-234-2275. Yan, you can donate sa ating GCash para maitulong din po natin sa ating mga kababayan, no? Sige, till our next video. Ciao!